이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 25장 19절로 26절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 25, 19 to 26. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라. 아브라함이 이삭을 낳았고 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameo. 이삭이 그의 아내가 임신하지 못하므로 그를 위하여 여호와께 간구하매 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니 Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나. 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고 Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya't Jacob naman ang itinawag sa kanya. 40 taon si Isaac noon. 아멘. Amen. 그때 이삭의 나이가 60세였습니다. Kita natin na 60 taon na noon si Isaac. 이삭이 결혼했을 때가 40세였습니다. At 40 taon siya nung nag-asawa itong si Isaac. 그러면 이삭이 아내와 사이에 아이를 위해서 이제 이 임신을 위해서 얼마나 기도했다고 말씀하고 있습니까? Sasabi ba dito, gaano na nalangin sila para magkaroon ng anak? 40세에서 60세까지 20년간 계속 기도했어요. Susumayin natin, 40 taon siya noon, 60 taon siya noon ng anak si Rebecca, kaya 20 taon siyang nanalangin. 이삭은 아버지 아브라함과 수양의 비밀 그리스도를 오직으로 붙들었던 사람이에요. Si Isaac ay isa sa mga humawak sa tipan ni Kristo nang makitang inihanda ng lalaking tupa. 또한 아브라함과 이삭 야곱을 통해 이어질 그 계보를 통해서 천하 만민이 구원을 얻을 수 있는 그리스도의 약속이 이제 주어진 거예요. Sa pamagitan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, andun nga yung salinlahin na makita natin ang tipan ng Diyos. 근데 그 언약은 잡았는데 가장 중요한 이 자녀 출산이 지금 안 되고 있는 거예요. Pinahawakan nilang mahalaga ang tipan ng Diyos, ngunit ngayon ay hindi magkaroon ng anak. 이런 상황에 이삭이 20년간 기도하여 에서와 야곱이 출생하게 된 거예요. Kaya nga sa loob ng 20 taon na nalangin itong si Isaac, pagkatapos ay nagkaroon siya ng anak na kambal, ito'y si Esau at si Jacob. 오늘 메시지 제목이요. 응답이 늦은 이삭이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Kaya nga po ngayon, tatanggapin nating mensahe, pamagat, na ang nahuling kasagutan na tinanggap ni Isaac. 응답이 늦은 게 아니에요. Hindi sana late ito, nahuli ng 하나님의 oras. 시간표 속에서 이삭을 꾸려 나가시며 하나님이 응답하신 거예요. Andun yung paggabay ng Diyos kay Isaac, hanggang dumating yung time schedule ng Diyos na ibigay yung sagot sa kanya. 그러나 그리스도로 담난 이삭은요. 아버지 아브라함처럼 하가를 통해서 이 아이를 낳고 이런 일을 하지 않았어요. Si Isaac na may kasagutan, makikita natin na hindi ito katulad nung ginawa ni Abraham kay Hagar. 그래서 언약 붙들었으나 아들을 얻기 위해 20년이나 기도했던 이삭에게서 인내의 기도를 배울 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa sa pamamagitan nga ng paghawak ni Isaac sa tipan ng Diyos at sa 20 taon na kanyang pananalangin, matutunan natin yung pagtitiis sa panalangin. 그래서 우리가 창세기에는요, 아주 중요한 이제 이 창조 그리고 인간의 이 본래 인간 근본 문제 또 언제 빠진 인간의 고난 그리스도 이 어마어마한 비밀들이 상세히 기록되어 있어요. Paglikha, pangunahing problema ng tao, kapahamakan dinulot niya at ang solusyon, makita natin lahat ito sa Genesis. 그 하나님이 지금도 살아계시고 그 말씀이 지금도 우리에게 선포되어지며 그대로 성취되어지고 있어요. Ang Diyos ay buhay ngayon at patuloy niya pinahayag ang salita niya at tinutupad ito. 그러면서 지금도 하나님은
언약 붙든 기도에 세밀하게 응답하시며 구원 사역을 이뤄나가고 계십니다. Kaya maging ngayon, makita natin detalyado ang Panginoon ay patuloy na kumikilos para sa kanyang gawain ng pagliligtas. 물론 사탄이 어떤 존재며 어떤 일을 하고 있는지 주님이 잘 아세요. At alam ng Panginoon kung anong uri nila ng Satanas at paano siya kumikilos. 그래서 우리는 항상 성삼위 하나님과 함께하는 보좌의 축복을 계속 누리며 이 권세를 사용하는 것입니다. Kaya naway patuloy na maranasan natin yung pagpapala ng trono at mapagtagumpayan natin ano man ang gawain ng Diablo. 그러면 주님은 이제 성령으로 역사하시고 죄의 천군 천사로 우리를 돕는 이 하나님의 역사를 지금도 하고 계십니다. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito at magpahanggang ngayon kumikilos at pinadadala mga anghel. 그래서 정신이 혼미한 사람들에게 이 창세기는요. 창세기를 통해서 정신이 바로 잡히는 일들이 많아요. Makita natin na marami tayong mga key verses na makita sa aklat ng Genesis. 그럼 첫 번째로 창세기의 중요 성구들을 우리가 잘 살펴야 되겠죠. At tignan natin ano ba itong mga susing talata na ito. 우리 창세기 1장에 보면요. 하나님의 형상대로 지음받은 인간의 이 본래 인간의 모습과 본래 인간에게 주어진 신분과 권세가 잘 나타나 있어요. Sa Genesis 1:27-20, makikita natin dito yung pagkakakilanlan ng tao at ng kapangyarihan na binigay ng Diyos sa uri na nakalagay niya. 이걸 영원히 잘 지속하여 붙들고 하나님의 영광 속에 거할 수 있는 비밀이 선악과의 언약입니다. At ang sikreto para mapanatili ito magpawalang hanggan, ito yung tipan ng bunga ng kalaman na mabuti at masama. 그것만 붙들면 창조 이 근본 언약이 그대로 유지되며 어마어마한 일들이 이제 주역으로 우리가 쓰임 받게 되죠. Kung susundin lamang ito ng tao, mananatili siya sa orihinal na kapangyarihan at katatayuan niya. 근데 창세기 3장 1절로 6절 보세요. 인간의 근본 문제가 확실하게 나타나잖아요. Yung makita natin sa Genesis 3:1-6, andun yung pangunahing problema ng tao. 그로 인하여 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버린 것입니다. At sila sinintensyahan sa walang hanggang impyerno. 그 모든 인간의 삶이 이제 창세기 3장 16절로 20절에 땀을 흘려야 먹고 살고 고통이 오며 이제 이 육신에 속한 인간의 삶이 그려집니다. Kaya nga ang buhay ng tao, siya ay patuloy na kailangan kumayod, pagpawisan para may kainin siya at mabuhay. 그런 상황에 빠진 모든 인간을 향해 하나님은요. 창세기 3장 15절 유일한 해답 그리스도 언약을 세워주신 거예요. At sa lahat ng tao na nahulog sa kalagayan nito, ibinigay na tatanging kasagutan. Ito yung tipan ni Kristo. 이 그리스도 언약 붙든 계보들이 쭉 이어져 나가지요. At nagpatuloy nga yung salinlahi ng mga tipan. 그러나 가인을 비롯한 불신 계보들도 쭉 이어져 나갑니다. Ngunit sa pamagitan din ni Cain, andun yung lahi naman o angka ng mga dimana ng palataya. 급기야 창세기 6장에 들어서 보세요. 이제 불신 계보들이 이 악령 충만받아 네피림 시대가 되어지고 홍수 심판이 예고됩니다. Kaya sa Genesis chapter 6, makikita natin na yung mga angka ng dimana ng palataya ay napuspos ng kadiliman at nagpasimula yung panahon ng Nephilim at ang paghatol ng Diyos pamagitan ng baha. 이 그리스도 언약이 방주를 통해서 우리에게 확실하게 더 구체적으로 계시됩니다. Detalyado ang pinakita sa atin ng tipan ni Kristo sa pamamagitan ng arka. 이제 방주 안에 있던 자들만 남아 또 이제 자손이 번성이 됐어요. At yung mga tao lamang na nanatili sa loob ng arka sa pamamagitan nila ay dumami muli ang sangkatauhan. 창세기 12장에 아브라함이 택함을 받습니다. Sa Genesis chapter 12, pinili ng Diyos si Abraham. 전승으로 보면 아브라함의 아버지 데라는 우상 만들어 팔며 기업을 했던 이런 이상한 사람이었던 것으로 전승되어져요. Pagkamat si Tera na ama ni Abraham, siya ay gumagawa ng mga imahe ng Diyos-Diyosan. Ito yung kanyang pinakahanap buhay. 그렇다면 아브라함은 어디에서 이 복음을 받았습니까? Ngunit saan ba natanggap ni Abraham ang mabuting balita? 족보를 보니까 노아, 셈으로 이어지는 쭉 언약의 계보가 아브라함으로 이어져요. Makita natin, kung babalikan natin yung ang kanya, dun si Noe at si Shem. 근데 아브라함이 한참 나이 될 때까지 셈이 아브라함과 동일 세대를 살고 있었어요. Makita natin na sa edad ni Abraham, ay kasama niya na mo ito si Shem. 그렇다면 직계 후손 아브라함에게 셈 할아버지가 이 복음을 확실히 창세기 때부터 시작돼서 이제 방주
오늘에 이르기까지 모든 내용을 확실하게 전해 줬겠죠. Kaya nagkatiyak na itong lolo niya na si Shem ipinasa kay Abraham mula sa Genesis hanggang sa panahon ng Arka, Tipan. 이 언약의 바통을 셈으로부터 이어받고 아브라함이 가나안 땅으로 오실 그리스도, 아브라함의 계보를 통해 오실 그리스도를 언약으로 다시 새롭게 붙들었어요. Ang baton ng pangako ng Panginoon ay pinasa ni Shem kay Abraham, maging ang lupain ng Kanaan ay pakikita na Diyos kung saan darating ang tagapagligtas ang 이게 Mesias. 창세기의 흐름입니다. Ito yung daloy ng Genesis. 이제 이 아브라함이 오직 그리스도 아들 이삭과 함께 이삭을 번제로 드리다가 이제 수양의 비밀, 그리스도의 비밀을 확실하게 붙든 내용이 창세기 22장에 기록됩니다. Sa Genesis chapter 22, may kita natin dito yung sikreto ng lalaking tupa na nahayag bilang kapalit na handog ni Isaac. 이 그리스도 언약 확실히 붙으니까 창세기 26장에 보면요, 먹고 살기 위해서 이제 이 여기저기 배회하는 것 같으나 그랄 땅에서 이삭을 창대하게 하나님이 이렇게 만들어 나가시는 것을 우리가 직접 볼 수 있어요. May kita na sa Genesis chapter 26 sa paghawak sa tipan ng Diyos. Sila ay napunta doon sa lupain ng Gerar kung saan doon ay tinanyag ang Panginoon. 그랄 왕 아비멜렉과 군대 장관이요, 이제 와서 화친 조약을 구걸할 정도로 이삭이 강성해졌어요. At makita natin doon ang haring Gerar si Abimelech, maging ang kanyang mga kawal ay ang kinilala nila tinanyag si Isaac. 이 이삭의 아들이 야곱입니다. Ang anak ni Isaac ay si Jacob. 이제 야곱이 이 언약의 바통을 이어받은 사람이에요. At siya yun yung tumanggap sa baton ng tipan ng Diyos. 잔머리 쓰다가 형 에서에게 이제 위기를 느끼고 도망가는 내용이 창세기 28장에 기록되어 있죠. Gumat ginamit niya yung katigasan ng ulo niya, dinaya niya kanyang kuya na si Esau. Makita na sa Genesis 28, andun yung panaginip niya. 그래서 가다 지쳐 쓰러져 자는데 꿈에 야곱과 천국 보좌와 연결되는 사다리와 거기에 오르락내리락하는 천사들을 보게 된 거예요. At sa kanyang panaginip, makikita natin, andun yung hagdanan patungo sa langit, kung saan pabalik-balik at panawag doon ng mga anghel. 나는 천국 보좌와 연결된 하나님의 사람이구나 깨닫게 된 거예요. Andun na unawaan niya kung pala tauhan ng Diyos na nakakonekta sa trono ng kalangitan. 근데 아직 덜 깨달았지요. Pero makita natin doon na naunawaan niya paglipas ng panahon. 그래서 나를 살려주시고 좀 굶지 않게 잘 살게 해주셔서 무사히 아버지 이삭에게 돌아갈 수 있게 해주신다면 내가 내 소유의 10분의 1을 하나님께 드리겠나이다. 이런 11조 언약을 하나님 앞에 합니다. Sinabi niya, ingatan niyo po ako hanggang makabalik ako sa aking ama at sa gayon, kay pararangalan ko sa ikapu ng aking mga ari-arian. Ito yung pangako ng pagbibigay ng ikapu. 그곳 이름이 베델이에요. Na lugar na iyon ay tinawag na Bethel. 그래 우리가 사는 곳이 베델입니다. Kaya kung saan tayo nakatira, yun ay Bethel. 하나님의 집이라는 뜻이에요. Ibig sabihin, ito yung tahanan ng Diyos. 하나님이 나를 성전 삼아 나와 함께 계시는 거예요. Dito ay kasama tayo ng Diyos. 이름은 잘 지었는데요. 아직 야곱이 하나님과 온전한 함께를 누리지 못했어요. Gaman magandang pangalan na ito, hindi na naranasan ni Jacob na kasama niya ang Diyos. 그러다 잔머리 써서 이제 외삼촌의 재산 전부 거의 차지하고 큰 거부가 돼가지고 이제 돌아오게 되지요. Ginamit na naman niya ang pagiging tuso niya hanggang makuha niya yung mga ari-arian na kanyang tiyuhin at saka siya nanumbalik. 근데 창세기 32장에 보면요. 이게 웬일입니까? 에서가 400명의 군사를 거느리고 야곱 주기로 오는 이 내용을 보게 된 거예요. Kung sa Genesis 32, makikita natin, paano ang kanya kapatid na si Esau, kasama ang 400 ng mga kawal, ay sasalubungin siya para patayin. 이때 창세기 32장 22절 32절 보면요. 이제 이 강 건너로 전부 보내고 야곱은 남아서요. 이제 기도의 씨름을 합니다. Kita natin, doon nga na sa lugar na nakipagbuno, ito si Jacob laban sa Diyos. 그의 천사와의 씨름으로 이렇게 표기되면요. 나라 못 놓습니다. 나라 못 놓는다니까요. 나를 축복해 주시고 보증해 주시지 않으면 못 놓습니다. Kaya paglaban siya doon sa anghel, at sinabi nito na bitawan na siya, ngunit hindi, sinabi niya, bibitawan lamang kita kung kayo pagpapalain mo. 이때 천사가 야곱의 다리뼈를 쳐서 걷지를 못하게 만들었는데도 야곱이 놓지를 않았어요.
Makikita natin doon na yung kanyang balakang ay hawakan ng anghel at dahil doon hindi siya makalakad ng maayos, tsaka niya ito bintawan. 이처럼 야곱처럼요. 생을 건 기도를 하나님이 원하시는 거예요. At katulad ng panalangin ni Jacob na tinaya niya yung buhay niya, ito yung nais ng Diyos sa atin. 왜냐 야곱 나의 도움은 오직 하나님께로부터니이다. Dahil para kay Jacob, ang lahat na ito ay nagmula sa Diyos. 그래서 하나님이 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿔주십니다. At binago ng Diyos ang pangalang Jacob patungong Israel. 우리가 언약 붙들고요. 지금 이 언약의 사람으로 살아나가는 이 여정들을 창세기는 쭉 이어져 보여주고 있어요. Bilang hawakan natin ang tipan ng Diyos, makikita natin ang dalo ito sa Genesis. 이스라엘로 이름 바뀐 이 야곱의 사랑하는 아들, 언약 붙들고 언약 계승을 하는 아들이 요셉이었습니다. Makikita natin na isa nga sa mga sumunod na lain nito ay si Joseph. 이 요셉이 이제 이 언약을 얼마나 확실히 붙들었냐. 꿈에도 그 언약의 꿈을 꿀 정도로 세계복음화, 민족복음화를 언약으로 붙들었어요. Kaya may katiyakan na pinanghawakan ni Joseph ang tipan na ito na halos ito'y nakita niya sa kanyang panaginip at ito'y pag-eebanghelyo ng mundo. 근데 언약 붙들었으면요, 뭐 좀 잘 돼야 될 텐데. 아니, 이게 웬일입니까? 형들한테 죽임당할 뻔 받고, 거기서 겨우 모면하여 이제 노예로 팔려가게 됐어요. Pinanghawakan niya ang tipan ng Diyos, ba dapat magandang mangyayari sa kanya, ngunit hindi siya ay binagbubugbog. 39장에 보니까, 이 요셉이요, 이제 애굽으로 이 노예 장사에 의해서 끌려갔는데, 애굽의 시위대장 보디발의 집으로 보디발의 노예로 팔려가게 됐어요. At binenta para maging alipin, hindi lang sa kung saan ang bahay. Makita natin yung pinuno ng mga kawal doon na si Potiphar, doon siya sa ilalim ng bahay niya. 이러면서 애굽 시대가 이제 시작되지요. Nagpasimula ang panahon ng Ehipto. 요셉을 통해 애굽의 총리로 세우시면서요. 이제 이스라엘을 큰 민족으로 이루십니다. Pamagitan ni Joseph na itatag bilang gobernador, ay naitatag ang bayang Israel. 이런 흐름이 창세기에 기록돼 있어요. Makikita natin ang daloy na kasaysayan nito sa Genesis. 그럼 두 번째로 오늘 이제 이삭의 응답이 늦은 이유에 관해서 하나님이 지금 말씀하십니다. At pangalawa, ang Panginoon ay binibigay mensahe sa atin. Ano yung dahilan na si Isaac ay nagkaroon siya ng kasagutan matapos na lumipas na yung panahon? 언약 붙들었는데 응답이 왜 이렇게 늦습니까? Pinanghawakan niya ang tipan ng Diyos, kaya ba nahuli yung sagot? 이 계속 기도하면서 천국 보좌의 비밀을 알게 하시고 이 땅에 나의 신분을 알게 하시고 이제 나를 통해 이루실 하나님의 계획을 알게 하시는데 하루아침에 될 일입니까? Tuloy siya nanalangin upang makita niya yung pagkakailanlan niya, yung plano ng Diyos, at ano yung gaganapin ng Diyos. 나도 여기까지 오는데 오직 그리스도, 오직 교회로 담난 뒤로 지금 벌써 40년이 훨씬 지났어요. Nakita natin na kumandin sa paghawak ko sa Panginoon si Kristo, alas 40 taon na yung lumipas. 근데 아직도 뭔가 누군가에게 서운한 때도 있고 또 염려가 좀 되어질 때도 있고 나를 좀 하나님이 이제 다뤄 나가시는 거예요. May pagkakataon pa rin ako'y nag-aalala, ako'y nasasaktan dahil sa ibang tao, ngunit andun na patuloy ako sinasanay ng Diyos. 그래서 내 기도 제목이 주의 성령의 손에 온전히 붙들린 바 되기를 구하며 나아가고 있습니다. Kaya palang laman ng aking panalangin, naganap ang Panginoon ang manghawak sa akin. 이처럼 보좌에 있는 엄청난 비밀을 우리로 하여금 알고 누리기를 원하세요. Nais ng Panginoon, gaano ka hindi yung pagpapala ng trono na ibinigay sa atin ay panghawakan at maranasan natin. 그래서 신명기 6장 6절로 9절 한번 보세요. Tingnan natin sa Deuteronomio 6, sa 1 hanggang 8. 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기라. At ang mga utos niya, itanim ninyo sa inyong puso ngayon. 네 자녀에게 부지런히 가르치되 집에 앉았을 때든지 길에 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론해라. Ituro niyo to sa inyong mga anak, pag-aralan ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, pagtulog sa gabi, pagbangon sa umaga. 너는 또 그것을 네 손목에 매어 기호로 삼고 네 이마에 붙여 표를 삼아라. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong mga noo. 네 집 문 설주와 바깥 문에도 기록할지니라. At isulat niyo rin ito sa hamba ng inyong mga pintuan. 얼마나 중요하면 이렇게 말씀하셨겠습니까?
gaano kahalaga ito na ganito ito ipinahayag. 하나님은 말씀으로 우주 만물을 창조하셨습니다. Nilikha ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng salita niya. 그 말씀으로 우리를 구원할 그리스도를 약속하셨습니다. At ipinangako niya rin si Kristo sa atin. 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셔 말씀대로 십자가와 부활을 통해 구원을 이루셨습니다. Dahil sa pangako ng Diyos, iginanap niya ang kaligtasan sa atin. 그 말씀이 우리에게 임하셨습니다. At ang salita ng Diyos na yun ay dumating sa atin. 그리스도입니다. Ito'y si Kristo. 그리스도 예수님이 나의 주가 되어 오늘 내게 필요한 말씀을 주고 계십니다. Si Kristo Isus na naging ating Panginoon at yung kailangan nating mensahe, ibinibigay niya ngayon sa atin. 그러나 우리는 현실에 매여 종노릇하며 염려하며 비교하며 아파하고 있어요. Kaya patuloy na andun yung ating pag-aalala at kinukumpara ang sarili sa iba, nasasaktan tayo. 그런 이스라엘에게 이사야를 통해서 이사야 40장 1절로 8절 말씀 주고 계시잖아요. Kaya nga sa Israel, andun yung mensahe ng Panginoon mula sa Isaiah chapter 40. 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라. At aliwin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos, aliwin niyo sila. 너희는 각 사람의 마음에 닿도록 말하며 그에게 외치라. At inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa. 너희가 바벨론의 포로로 노역에 어려움 당하고 있으나 이제는 그때가 끝났고 네 죄악의 사함을 받았느니라. At ang inyong mga paghihirap doon sa Babylonia, lahat ay natapos na at nabayaran na ng lubos ang kasalanan ginawa ninyo. 내가 너희를 위하여 새 일을 행할 것이다. At para dito, bagong bagay ang aking gagawin para sa inyo. 이제 이 구원받을 이 구원의 길 천성에 가는 길 대로를 평탄케 하라. At ang daan na patungo doon sa kalangitan, ihanda ninyo. 골짜기마다 도도지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 될 것이다. At sinabi doon na tambakan ng mga libis, patagin ng mga burol at bundok, pantayin ng mga baku-bakong daan. 외치라 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다운 들의 꽃과 같으니라. At sinabi rin na mahayag ang kalwalhatian ni awit, makita ito ng lahat ng tao. 풀은 마르고 꽃은 시들면 여호와의 기운이 그 위에 불미라. 이 백성은 실로 풀이로다. At sinabi rin niya na natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak, pag sila'y nahipan ng hangin mula kay Yahweh. 이 가장 중요한 말씀이 이사야 40장 8절에 이릅니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영이 서리라 하라. Napakahalaga sa talatang 8, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas sa mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. 말씀대로 그리스도로 오셔서 말씀대로 우리 모든 구원을 성취하신 예수 그리스도만 구주로 온전히 모시면 돼요. Ang salita ng Diyos, dumating si Kristo at nagkatawang taon para sa atin, tanggapin lamang natin siya. 모시고 함께 사는 증거로 그 주님이 강단을 통해서 내게 주신 말씀 성을 걸고 붙들고 다윗처럼 주야로 묵상하며 인도받으시기를 바랍니다. At bilang katibayan, ang Panginoon sa Kristo ay lagi nasa sa atin, patuloy na gumagawa sa pamagitan ng kanyang salita. 그러면 에스겔 37장의 일들이 일어나게 돼 있어요. At mangyayaring kaganapan katulad sa aklat ng Ezekiel. 에스겔 골짜기예요. 이 가봤더니 거기에 막 이 죽은 이 사람들의 이 뼈가 가득하더라. Nakita natin na dun sa isang libis ay puno ng kalansay. 전부 죽어 있는 거예요. Lahat ay patay. 전부 사람들이 생명이 없어요. 그냥 완전 이 세상에 속하여 짐승만도 못한 삶을 살고 있어요. Mga hindi mananampalataya ay mas masawal pa sa hayop ang buhay nila sa takbo ng mundo na to. 인자야 이 뼈들이 살겠느냐? At sinabi nga niya, mabubuhay pa kaya mga kalansay na ito? 주 여호와여 주께서 아시나이다. At sumagot si Ezekiel, kayo po lamang ang nakaalam, Yahweh. 이 뼈들이 널려 있는 이곳에 주님이 말씀하십니다. 이 뼈들에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. At sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito, sabi mo mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. 여호와의 말씀은 이제 창세기부터 하나님이 만물을 창조하시고 우리를 하나님의 형상으로 지으셨는데 우리는 하나님께 아담과 함께 반역하여 영원한 지옥 형벌을 선고받았느니라. Mula sa Genesis, makikita natin, nilikha tayo sa uri ng kalagayan ng Diyos, nagkasala tayo, ngunit ngayon, ibinigay pangako sa atin. 그러나 죽은 자가 되었으나 그리스도를 통해 우리를 살리시겠다고 하나님이 약속하셨다. Tayo man ay naging patay, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ililigtas tayo ng Diyos. 그리스도만 붙들면 된다. Si Kristo lang ang dapat panghawakan. 이 그리스도를 선포하라는 것입니다. Ipahayag si Kristo, ibig sabihin. 이랬더니 이제 이 사람들이요, 뼈가
이제 이렇게 이 뼈 저 뼈 들어맞아 뼈들이 서로 연결되고 먼저 이 사람 꼬라지가 이렇게 되어져 가요. Makikita nga natin na nagpahayag siya sa mga kalansay na ito ay malakas na ugong ang narinig at nabuo ang mga kalansay. 그리스도 붙들었으면 이제 거기서 끝나는 게 아니에요. 인자야 너는 생기를 향하여 태어나라. At nagkaroon ng litid at laman na balot ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, anak ng tao, 주 예수님의 성령 아버지 하나님의 성령이 이제 내 안에 임하사 나를 충만하게 주관해 주셔야 되는 거예요. huwagin mo ang hangin sa lahat ng dako, ang hangin, hipan mo ang mga patay na ito. Ibig sabihin, ang Banal na Espiritu, Diyos Ama, Diyos Anak, ay tawagin upang pumuspos sa iyo. 그래서 이제 14절에 보면요. 내가 또 내 영을 너희 속에 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라. 여호와의 말씀이니라. Sinabi nga ng Panginoong, hihingahan ko kayo upang kayo mabuhay, babalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon malalaman ninyong ako si Yahweh, ang nagsabi nito at aking gagawin. 우리는 주님이 주신 말씀 붙들고 주님 바라보는 것입니다. Pinanghawakan natin ang mensahe na binibigay ng Panginoon at tumitingin tayo sa Panginoon. 이게 말씀 붙들고 주신 말씀 붙들고 주님 바라보는 것이 기도하는 것이에요. At katulad nito na tumitingin tayo sa Diyos, sa salita niya, ito yung panalangin. 창세기 25장 21절에 보니까요. 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그 기간이요 20년이 흘렀어요. Makita natin sa Genesis 25:21 na nanalangin itong si Isaac upang magkaroon ng anak ang kanyang asawa. 말씀대로 이루셔서 언약 붙들고 세계복음화 성령 충만 위에 기도하시기를 바랍니다. May panghawakan din natin ang tipan ng Diyos para sa pag-ebanghelyo ng mundo sa ating pananalangin. 사무엘이 한나의 기도를 통해서 이스라엘을 구할 나시린으로 응답으로 온 것입니다. Pamagitan ng panalangin din ni Hana para sa kanyang anak na si Samuel ay naganap ang kasagutan ng Diyos. 그래요. 사무엘 이전에 요 삼손 같은 이들요. 이스라엘의 사사였죠. 이제 마누아 이 제사장 마누아의 아들로 이 천사를 통해서요. 겨우 여호와를 알게 된 마누아의 나실인 아들이 삼손이었습니다. At bago pa si Samuel, ando din si Samson na anak ni Manoah na siya rin ay itinalaga para sa Panginoon. 깜깜한 시절 참 구약과 신약의 중간 길, 이 깜깜한 암흑기 400년 그 기간에요. 그 마지막 무렵이지요. 사가랴 제사장 사가랴 깨닫지 못하는데 엘리사벳이 자녀가 없어 이제 기도하는데 세례 요한을 하나님이 응답으로 주십니다. Nakita rin natin sa panahon ng madilim na panahon, sa Dark Ages, for 400 days, ay andun si Zacarias, maging ang kanyang asawa ni si Elizabeth na hindi mag-anak sa kanilang pananalangin, ay pinanganak ito si Juan Bautista. 언약 붙들고 하나님 바라보며 기도하게 하시고 그 기도하는 자를 통해서 그 언약이 성취되어지는 것, 이게 비밀입니다. Ang sikreto ay humawak tayo sa tipan ng Diyos, manalangin tayo, at masaksihan natin ang katuparan nito. 창세기 25장 오늘 본문에요. 22절에 보면 그 아들들이 하나만도 감사한데요. 이제 쌍둥이가 나와 태 속에서 서로 싸워요. At andun na nagpapasalamat sila na nagkaroon sila hindi lang ng anak, kundi ito'y dalawa, ito ay kambal. 배가 아플 것 아니요. 이때 내가 어찌할꼬 하고 이제 하나님께 기도하는 거예요. At ang sumasakit na ang tiyan, andun na nanalangin sa Panginoon. 근데 우리 모든 삶이 기도의 삶이 되는 것입니다. Kaya nga ang lahat ng bahagi ng buhay natin ay pinapanalangin natin. 아니 다른 이 여자 분인 나는 알을 잘 낳는데 한나는요 알을 못 낳아. At makita natin yung ibang asawa ng kanyang asawa ay may mga anak, bakit si Hana ay wala? 고통 속에 하나님께 울부짖으며 기도했던 내용이 사무엘상 1장의 기도 아니에요. Diba nandun sa unang Samuel, makikita natin sa Kapitulo 1, gaano yung panalangin ni Hana. 이때 하나님은 한나에게 이스라엘의 남자들 다 많다마는 우리가 누구며 뭘 해야 되며 이스라엘은 어떤 민족인지 아는 자가 없구나. 나시린의 응답을
약속으로 받은 거예요. At naunawaan nga ni Hana na sa panahon nila napakaraming mga kabataang lalaki at wala nakakaunawa ng tipan ang naisin ng Panginoon kung kaya tinanggap niya yung kasagutan ng pagiging Nazirite. 하나님 우리에게 중대한 계획을 알리기 원하십니다. Nais sa Panginoong ihayag sa atin ang mahalagang plano niya. 그래 이 리브가가 배가 아프면서요. 네 복중에 두 민족이 있구나. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 먼저 나온 큰 자가 나중에 나온 어린 자를 섬기리라 말씀을 주셨어요. At sa kabila ng paghihirap sa panganak nito si Rebecca, makikita natin na sinabi dalawang sanggol ang dala niya sa kanyang tiyan, naraman ng dalawang bansang magkalaban. Maging higit na malakas ang mas bata kaysa sa una. 쌍둥이지만 에서는 인본주의의 대가였고 야곱도 인본주의가 강했지만 결국 신본주의로 딱 섰어요. Makikita natin na sa pagitan ni Esau at ni kung sila nga ay patuloy na humawak sa tipan ng Panginoon, ginamit nila yung kanilang sariling kaparaanan, sariling lakas nila. 여러분 많이 추워 터지고 어려움 속에 겨우 깨달을 것이 아니라 오직 그리스도 좋은 말 할 때 딱 붙들고 담내시기를 바랍니다. Yung ako makita natin na siya ay tumuon sa Panginoon, pinahawakan si Kristo. 두 신앙, 나 중심의 신앙, 종교예요. 그러나 그리스도 중심, 복음입니다. Dalawang klase ng pananampalataya, ito'y pananampalataya sa sarili, kawalang pananampalataya kay Kristo. 물론 처음은 나 중심에서 종교로 붙들었으나 하나님의 은혜로 계속 기도하며 말씀 붙들며 이제 그리스도 중심으로 옮겨가는 거예요. Hawakan natin si Kristo, salitaan ng Diyos at manalangin at tumuon tayo sa Panginoon at susunod na lang ang mga bagay. 그러나 나 중심에 머물러 있는 상태면요. 결국 나 중심에 있으면 하나님의 말씀 중에 가장 중요한 대목도요. 이상하게 오해하고 거짓말하는 쪽에 귀가 쏙 열려요. Kung mananatili ka nakasentro sa iyong sarili, yung mga kasinungalingan, pandaraya, yung papasok sa isipan mo. 그러나 그리스도 중심, 말씀 중심 되면요. 하나님의 관점으로, 복음의 관점으로, 지구를 돌리시는 하나님의 목적의 관점으로 딱 풀리는 거예요. Kung nakasentro tayo kay Kristo, ay mabubuksan yung paningin natin, yung makita natin yung tipan na binigay ng Panginoon at paano ito mabubuksan sa iba. 계시록의 중요한 주님의 재림과 천년 동안 이 복음 시대에 이어져 내려오면서 우리 각 사람을 믿는 각 사람을 왕 같은 제사장으로 사용하시며 교회를 이루시는 이런 내용을요 전부 얻어시켜 놨어요. At patuloy nga na yung mga binigay ng Panginoon na pangako sa atin na muling pagbabalik niya, ito ay inihayag na. 그러니까 뭐 휴거 운운하고 천년 왕국 운운하고 뭐 7년 대환란 운운하고 이런 복잡한 소리를 하면서 혹세무민하고 자기가 이익을 보는 이 이단 교주들이요 난무하고 있어요. May napakaraming mga bulan, tagapagturo na pansarili ng kapakinabangan, inaasahan nila, turo sila tungkol sa millennialism o pitong taon na tribulation, andun din yung marami pang kakaibang kasinungalingan. 그럼 우리 오늘의 결론이요. 그동안 우리가 이삭처럼 언약 붙들고 온전히 인내하며 오직 그리스도만 바라며 기도하지 못한 것 회개할 수 있게 되길 바랍니다. Bilang konklusyon, naway katulad ni Isaac, magsisi tayo, kung hindi natin panghawakan ng tipan ng Diyos at hindi tayo nagiging mapagpasensya sa ating pananalangin. 기도하더라도 내게 육신에 필요한 것, 어려울 때 이거 잠깐씩 기도한 것, 그게 전부인 사람들 회개하세요. At kung tayo man ay nananalangin lang, kung may problema tayo, may pangangailangan tayo, ay magsisi tayo. 모든 기도는 하나님의 언약 붙들고 그리스도 안에서 주님께 집중하는 것입니다. Sa lahat ng panalangin sa tipan ng Panginoon Kristo, ay panghawakan natin na nakatuon tayo sa Kanya. 근데 이 기도하면서도요, 항상 나 중심 속에 또 돈 중심으로 빠지고 세상 것 붙들고 뭔가 잔머리 쓰고 이 야곱이 이스라엘 되기 전 상태 속에 있는 것, 그걸 종교라고 그래요. Pero si Jacob, nanatili siya sa sarili niya, sa pera, sa mga pisikal na bagay sa mundo, tumuhin siya dati bago siya naging si Israel. 이제 결단하시기를 바랍니다. Pero nawa, magkaroon tayo ng resolusyon. 이삭의 아버지와 함께 오직 그리스도로 담는 것처럼 하나님 정말 이 땅에 이제는 은혜 가운데 그리스도 주님으로 모시게 하셨사오니 오직 그리스도 결론 내게 하옵소서. Paano nagkaroon ng kasagutan din si
Sa Acts pa, sa Panginoon, ay ganun din naman tayo. 나를 통해 가족 복음화, 민족 복음화, 세계 복음화를 약속하신 하나님 이삭처럼 약속 붙잡고 의심하지 않고 계속 주님 바라보게 하옵소서. Tulad din sa akin, hindi ako mag-aalala, tumingin lang ako sa Panginoon kung paanong gagawa ang Diyos, gaganapin niya yung pag-ebanghel sa pamagitan natin. 절대로 옛날 야곱의 육신에 속한 에서의 수준, 종교 수준에 머물지 않게 하옵소서. Hindi kami manatili sa relihiyosong kalalagayan lamang. 정말 그리스도의 사람으로 가는 곳마다 이 빛의 망대를 세우며 승리의 깃발 세우는 저희들이 되게 하옵소서. May bilang tauhan ni Kristo ay tatagdamin ng iyong bandera sa lahat ng dako at ang tore na liwanag. 이 언약 붙들고 은혜를 누리며 주님의 증인으로 설 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Hawakan namin ang tipan na ito at kami ibiging patotoo ninyo. Ito ang dalangin sa pangalan ng si Kristo. 기도하십시다. Ay po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 언약 붙들었으나 아들 낳는 일마저 20년을 기도하며 응답 속에 들어갔던 이삭을 바라보게 하심을 감사합니다. Salamat po nakita namin ang buhay ni Isaac, bagamat pinahawakan niya ang tipan, ay naghintay siya ng 20 taon sa pananalangin. 육에 속하지 않게 하시고 조급하지 않게 하옵소서. No, hindi kami mahulog o madaya kami sa mga pisikal na bagay. 오직 약속의 말씀 붙들고 주님 안에 거할 수 있게 하옵소서. Hawakan lamang namin ang inyong pangako at hanapin ang mga bagay sa inyo. 오직 그리스도로 담내고 오직 전도와 선교에 방향 맞추게 하옵소서. Magkaroon ng kasagutan kay Kristo at ang aming direksyon ay maging pag-ebanghelo at pagmimisyon. 이제는 절대로 육신에 속하여 종교 생활하지 않게 하시고 오직 그리스도 붙들고 세계복음화에 방향 맞추는 저희 삶이 되게 하여 So, 주옵소서. hindi kami mahulog sa pagiging pisikal at madaya, ngunit ang aming direksyon ay nasa pag-ebanghelo. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 Salamat po 기도하옵나이다. itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.